Uy, gago. I came from the mud. There's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Sa tatitira na Goosebump, paboritong Goosebump. Wala na kasi si Nook's Top 5 eh. Kaya si Goosebump na yung paborito ko. Pero isa sa pinakamagaling talaga itong mag-narrate. Si Goosebump. So subscribe mo si Goosebump na. Ang pamagat ito, viewer discretion. Lalaki, sinaniban ng demonyo sa simbahan. Oh my God, yan ang pinaka-ayokong mangyari sa amin. Yung merong masaniban. Diba? Baka masaniban kami sa aming mga pinaggagawa, mga pasaway. Diba? So, wag natin pa talaga rin to. Tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Kabisado ko na, no? The Closet. Habang nanonood ang magkapatid na Oy, kalbo. ito ng TV sa kanilang kwarto, they would unexpectedly experience their first paranormal encounter. Ang sabi nila, nung lumipat sila sa apartment na yon, may mga nararamdaman na silang kakaiba dito. Ngunit ito ang unang beses na may na-capture sila sa camera. Let's see that she's still has her time. May nakita akong orb. May nakita na akong orb kanina dumaan sa bandang kaliwa sa taas. Pansinin nyo. Usually kasi daw, pagka may nakita kayong orb, ibig sabihin meron daw something, meron paranormal na nandun sa lugar na yun. Let's see that she's still has her time. Ito, parang may ilaw-ilaw dito. Di ko alam kung usok tong sa part na to. Kikinatisin natin mabuti to, ah. You missed it all the way back. Sing song. Di ko alam kung ilaw yan or something. Ayan na, gumalaw na yung pinto. Oh. Nakita niyo yun, gumalaw yung pinto. Ang nanonood ng dalawa, bigla na lang bumukas Yun, ang oh. pinto ng closet sa kaliwa ng video. Dalawa silang nakakita. Napatingin na lang sila dito at matapos nun ay dahan-dahan na silang tumayo dahil sa takot nila. Sa una ay kalmado pa ang dalawa ngunit nang mabuksan nila ang pinto, dito na sila nagmadaling lumabas. Coincidentally, nang biglang bumukas ang pinto, bigla din sinabi ng pinapanood nila na, "Hello everyone." Oh my God, sakto! Minsan talaga yung mga multo, gumagamit talaga ng gadget siya para kausapin ka eh. Na parang napaka-perfect Parang tanga yung mga multo na yan eh. ng timing nito, as if the ghost that opened the door was greeting them. Ayon sa nanay nila, ang closet sa kwarto ng mga anak niya ay hindi nila mabuksan-buksan and it was shut in from the inside. Oh my God. Kaya gano'n na lang din ang kaba ng magkapatid nang bigla itong bumukas ng mag-isa. That closet door has been stuck on the inside of the closet for literally almost a whole year. Our lease was a year. That door was pushed in the entire time. Oh my I couldn't God. open it. My husband couldn't open it. They couldn't open it. So that's really what spooked the hell out of them because So kaya, yun yung explanation kung bakit sila tumakbo. Kasi kung minsan nangyayari sa akin yan eh, pagka parang may gumagalaw. So iniisip ko hangin. So sila, natakot sila kasi alam nila na hindi pala yun, hindi pala yun talaga nabubuksan. Eh biglang nabuksan, patay tayo yan. it opened for the very first time ever. Although nakakatuwa ang reaksyon ng dalawa, pero you can see a genuine fear sa mga mukha nila nang makita nila ang pagbukas ng closet. But what do you think? May multo nga ba Oh, bumukas eh oh. talagang nagpaparamdam sa kanila? Alam nila eh, no? Nakita niyo tinan niyo yung mukha ng dalawa. But what do you think? May multo nga ba talagang Oh, sabay sila napatingin. Naisip nila, hindi bumubukas to ah. Diba sa, hindi bumubukas to, ba't bubukas bigla? Kaya konting movement lang, talagang natakot sila. paparamdam sa kanila nung gabi na yon? Ikaw na ang Pero creepy yung nagsalita yung TV, di ba? Sabi, hello everybody. magpasya. Card
or Siguro ano yun, Nigerian yung mga yun. ghost. Si Big Dre ay isang Nagulat ako, kalbo. podcaster na mahilig sa motorbike. One time during his live stream, nasa isang bahay siya kung saan nagtitingin Uy, Nigerian din itong mga to. May kilala kasi ako. siya ng mga lumang May kilala kasi ako mahilig sa Nigerian. parte ng bike na pwede niyang gawin. Ngunit nang sandali niyang maitutok ang camera niya sa daan, may napansin ang mga kaibigan niya na talaga namang ikinagulat nila. That's an old motor right there. Nah, them trash. Oh, shit! Nakita niyo yun? Tingnan niyo mabuti ah. Tingnan niyo doon sa karsada. At nila, That's an old motor right there. Nah, them You know? trash, man. Who that is running through there like Usain Bolt? Hey, bro. Hey, wait a minute. Go back to the street. Something on the Hey, man. Something Who that was running through there like Usain Bolt, man? Hell yeah. I thought I was tripping, dog. No, you wasn't tripping. Parang nagbabike na mabilis, tapos biglang naglaho. Parang espiritu, tapos biglang naglaho. Pero nagbabike. Pati yung bike may espiritu. Weird ah. They run through that motherfucker like Forrest Man, Gump. what the fuck was that? Intruder alert. Intruder alert. nakita mo ba yon? Yes, nakita ko yun. Sa pagtutok niya ng camera sa daan, makikita mo ang Yan, puting figura na mabilis nagdaan Hindi pa rin nakabike. Parang kanina tingin ko nakabike eh. pakaliwa. Makikita mo pa nga ang dust trail nito. Ang puting figura ay parang tumatakbo pero unhuman ang bilis nito. At kung titignan ay parang nga itong hugis tao na puti lang. Kahit ang mga kasama niya sa live stream ay hindi makapaniwala sa nakita nila. Lahat sila na hype dahil nga sa pagdaan ng ghostly figure na to. Ang sabi naman ng iba sa comment section ay itim na kotse ang nagdaan. Pero dahil sa quality ng camera niya ay hindi na malinaw ang rehistro niya. Ah, parang kotse nga. Pero, kasi pag in slow motion mo, parang kotse. Pero pag yung mabilis na nakita, creepy yun ah. Ito. Pero ano sa tingin niyo? Multo o kotse? In Multo o kotse? Comment nyo sa the baba. kitchen. Ang videong mapapanood nyo Nigerian na naman. Ano yata to eh? Top 5 ng Nigerian to eh. ay shinare ni Taisha sa kanyang account. Ayon sa kanya, nasa kusina Ano ba to? Manika? Manika yata to mga tol. Manika to. Ang creepy. na siya kasama ang kanyang baby daughter. Ay hindi. Hindi. Mukha siyang manika no? Naghahanda siya ng pagkain para sa dinner nila habang kumakain naman ng cereal ang bata sa lamesa. Hindi baka ano kasi naka-AI yung picture kaya nagmukhang manika. Naggulat na lang siya nang bigla niyang naramdaman na merong bumato sa kanya. At first, she thought it was her baby. Ngunit nang panoorin niya ang CCTV nila, laking pagtataka niya sa nangyari. Ano yun? Wala akong nakita. Sobrang bilis. As you can see, nakaharap si Taisha sa sink at ang anak naman niya ay nasa lamesa lang. Nang hawakan ng baby ang lagayan ng pagkain, makikita mo na bigla na lang lumipad ang isang peraso ng cereal sa kanya. Oh, cereal? Makikita mo pa ang Ay, oo nga. trail nito at ito ay tumama sa tenga niya. Nakakapagtaka na bigla na lang itong lumipad papunta sa kanya kahit wala namang ginagawa ang baby noon. Ah, ito mahirap i-explain. Paano mo pepekiin yun? Cereal yun, tumalon eh. Para mangyari ito, bukod doon, nang ma-zoom out ang video, makikita mo din ang upuan sa ilalim ng baby na gumalaw ng mag-isa. Noong una, tinanong pa niya ang bata kung bakit siya binato nito. Pero doon siya nagkamali dahil hindi anak niya ang may gawa nun. Kung hindi, isang bagay na hindi nila nakikita. Parang nagalit pa nga ang baby niya nang pagbintangan niya ito na bumato sa kanya. Pero Sabi, gago ka mami ah, hindi ako yun. ano sa tingin niyo ang nangyari?
Meron nga kayang multo silang kasama ng mga oras na yon o may iba pang paliwanag sa nangyari? Mga ka-Goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan nyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano? Kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Subscribe nyo ha. Tuloy-tuloy ang takutan. Demon Possessed. Ito na yun. Ito na yung pamagat, Demon Possessed. To see an actual demon Puta, possession natakot ako. ay isa na ata sa mga pinaka nakakatakot na bagay na Oh, pwede mong makita. shit. Sa video na ito ni Sandy, isang debotong katoliko, during the adoration, isang lalaki malapit sa altar ang bigla na lang kumilos ng kakaiba. At tila din nag-iba ang tunog ng boses nito. Hindi makapaniwala sa nasasaksihan niya. Lumabas si Sandy sandali para tumawag ng pulis at pare. Noong una nga daw ay hindi pa siya pinaniniwalaan ng mga ito. Ngunit nang ipakita niya ang footage na nakunan niya, dito na sineryoso ng pare ang claim niya. Uy, kala ko nagre-renovate ng simbahan. Boses pala niya yun. Pakinggan nyo ha. Dito na sineryoso ng pare ang claim niya. Walang hiya mo yun. Yung isa, bakit hindi ba't di gumagala yung isa nasa likod? Natutulog? Uy, nakakatakot. Yung isa walang pakialam. Bahala ka, sabi yung isa, bahala ka sa buhay mo. Nagdadasal ako, wag mo ko istorbohin, sabi ng isa. Lah. Ayan na. Siguro sanay sila na may nasasapian dyan. Ayan na, holy water na, pinaliguan. Noy! May kalbo. Ba't may kalbo? Ngayon ko lang nakita to May QR code yung simbahan So yung abuloy ba ngayon? Gini-Gcash na lang. Kumbaga, online na rin yung pag-aabuloy sa simbahan. Halatang di ako nagsisimba, no? Nagwaw. Pero bakit ganun? Parang wala nang pakialam yung mga tao. Ayan na. Uy, gago. Gago, seryoso to. Natakot tuloy ako. Baka masapian ako, maging ganito ako Maririnig mo ang sigaw at hissing nito na parang hayop. Ayon nga sa kanya, natatakot sila na baka maging violent ito.
Pero imbes na umalis ay Hindi si nanay hindi na natakot. Ito, hindi na natakot. Tapang nga niya, baliwala parang sanay na siya sama-sama nilang dinasalan ang lalaki. Ang lalo pang ikinatakot nila ay nang lapitan ng isang babae ang lalaki at nang buhusan niya ito ng holy water. Makikita mo ang violent reaction nito. Sa Baka Nigerian din yan kilos nga ng lalaki ay parang nilalabanan nito ang kung anong masamang espiritu na umatake sa katawan niya. Maya-maya pa ay dumating na din ang police officer Pulis na kalbo. na nakausap niya para siguraduhin na wala itong gagawing masama sa ibang deboto na nasa simbahan. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa din ang pagdadasal nila para sa kanya. Ilang sandali pa ay dumating na din ang pare. Dito niya dinasalan ang lalaki upang paalisin ang nakasanib dito. Iba pa din ang kilos ng lalaki ngunit hindi nagtagal. Napakalma din ng pare ang lalaki. I was trying to light a novena when Novena. this began to happen. When I saw this man in torment, I knew that I had to sit down and pray for him too. This was actually going on for about 15 minutes or so. So I ended up leaving to go to the office so that they can get the priest to come. So I ended up going into the school and the officer was right there. And I walked up to them and I told him, I said, there's a man that needs help. He's demon possessed. At least that's what it looks like to me. And I don't think they believed me either until I showed them The the footage. footage. So back I went and continued to pray. And literally like moments later, the officer came and then the priest showed up. Unfortunately, hindi na natin alam kung ano ang sumunod na nangyari sa lalaki, kung ginawan pa ba ng succeeding exorcism rite ito. Dahil nang kumalma na ang lalaki ay umalis na din si Sandy sa simbahan. Pero ano sa tingin nyo? Is this an actual demonic possession na nasaksihan niya? Ikaw na ang humusga. Sobrang nakakatakot yung growl ng lalaki. Tsaka yung gumaganon-ganon siya. Parang siyang Incredible Hulk. Ang duda ko, eto si nanay, wala siyang dito. Wala siyang reaction. Parang alam na niya yung nangyayari. Parang sariya siya dun sa nangyayari. Kasi hindi kaya baliw. Pero hindi naman Kasi kung baliw to, pati yung pare lumapit na yung pare para lagyan ng holy water. Kasi hindi naman ginagawa sa baliw yun. So, dito ako dude Parang sanay na sila na nakakita ng ganito, Creepy nung ganito, pag nasapian. Lalo pag yung mag-isa ka lang, sasapian ka, patay ka dyan. Wala kang tatawagin. Kawawa. Spiritual warfare. Sa account na ito ni Acoustic Truth Ministry, kung saan halos lahat ng mga videos niya ay patungkol sa worship at salita ng Diyos. Isang video niya ang naiiba sa lahat. Ang sabi niya, ang litratong nakuna niya ay nangyari during the time na he was in his lowest and he was having a spiritual warfare. Nang kunan niya ng litrato ang anak niya, Naku, bata. ito ang nakita niya. So I'm pretty sure I saw a demon and captured a Gago, zero daw siya. Nakakita siya ng demonyo. Tapos sabi ni Babalo, di totoo yan. photo of it. This was from a while back, and I contemplated even putting this out, but with the veil thinning and the world as the way it is, I want to just show a picture. I'm sure there's going to be a lot of people that say it's not real, blah, blah, blah. But I figured I would just put it out there and want to know what your thoughts are on it. So here's the picture. It's just my daughter playing. I took a picture of her, and I noticed something strange in the background. In fairness, sobrang ganda nung kuha niya. Ang ganda nung lightning. Ang ganda nung tama nung araw. Asa yung demonyo? On the reflection. Now I know my windows are dirty. I know there's a lot of, reflections can play tricks on people, but this is pretty interesting because I was sitting down on the couch and was not standing up. So the shadow, whatever this figure is, I don't know how that could have showed up. And I've had some crazy spiritual warfare lately. And when you zoom in on the Ano ibig sabihin ng spiritual warfare? and I've had some crazy spiritual warfare lately. And when you zoom in on the face, this thing Oh, shit. Gago ka. Kinuna mo yung picture yung anak mo tapos may demonyo kang nakita.
dapat kunin mo na agad yung anak mo, no? Literally looks like he's mocking or laughing. And that was a time in my life where it was just upside down. It's still not perfect, but I definitely know there's been demonic influence. Sabi nga nila, if you are spreading the word of God, demons will do everything to attack and mock you. O ganun ba yun? So, ibig sabihin, pag religious ka, mas lalo kang lalapitan ng demonyo. Nakakatakot naman yun. In the word of God, demons will do everything to attack and mock you. Sa picture, makikita mo ang anak niya, ngunit sa background nito, makikita mo ang isang dark entity na nakangiti at tila pinagtatawanan siya. Ang sabi niya, Parang may buhok. nang kunin niya ang litrato ay nakaupo siya, kaya laking gulat din niya nang magpakita ang dark entity na to sa kanya. Kung reflection to, nasa loob ng bahay yung demonyo. Malamang. Hindi niya shinare ang photo para takutin ang mga tao, pero para paalalahanan tayo na walang sino man ang makakagalaw o makakasira sa atin as long as naniniwala at nananampalataya ka sa Panginoon. I think Satan and his demons can show up in whatever way that they want. At the end of the day, nothing can hurt us, nothing can touch us when Jesus is your king and will always be protected. Sa tingin niyo ba ay nagkataon lang na may lumabas na demonic entity sa larawang nakunan niya habang may spiritual warfare siya? So, religyoso siya, di ba? So, kung religyoso siya, hindi niya gagawin to. Hindi siya gagawa ng gantong, kung gawa-gawa lang niya to. Kung inedit lang yan, kung nagsisinungaling siya, hindi siya gagawa ng nagsisinungaling siya. Kasi religious siya, di ba? O ito mismo ay ang pagmamak sa kanya ng evil spirit dahil sa ginagawa niya. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Under the Ruins. Si Jack ay isang explorer at siya ay Yan, gusto ko, explorer. mas kilala bilang si Northern Introvert. Siya ay Ano nagpupunta daw? at siya ay mas kilala bilang si Northern Introvert. Northern Siya ay introvert? nagpupunta sa iba't ibang lugar, especially sa hilaga ng mundo para maghanap ng mga hidden places, ruins, folklore at mga bagay na hindi natin alam. Karaniwan ng pinupuntahan niya ay may kinalaman sa history. Isang beses, sa kanyang pag-e-explore sa isang ruins, may nakita siyang kanal at naisipan niyang silipin ang loob nito. This is a bit strange. Oh, hold on. I'm going to try and stick the camera down, but it looks like there's not a lot of space down there. Please don't drop the camera, Jack. Oh, Can you see? Ginagawa ko to, ah. Anything? Oh, Nang ibaba. oh. Parang ito yung nakita sa pool. Maraming, yung last vlog ko, may nakita sa pool, may ulo daw. Parang ganito, gago kayo, ah. See? Anything? Oh, ayun, oh. Parang ganito yung nakita ko sa pool. Gumagalaw din na ganyan. Nang ibaba niya ang kanyang camera sa loob ng kanal, nang mailawan niya ang loob nito, makikita mo ang isang itim na figura na bahagyang nakaangat sa tubig. Oh, Para shit, itong ganyan yun. dark-cloaked entity na nakasubmerged sa tubig at naglalakad ng dahan-dahan pakaliwa. Tanging ang ulo lang nito ang makikita mong nakalabas. Hindi ba, kasi yung sa akin, feeling ko yun, anino nung hawakan sa pool. Di ba anino lang nito? Parang hindi, di ba? At matapos nito ay mabilis ding na-cut ang camera. Ano sa tingin niyo ang na-videohan ni Jack? May kinalaman nga ba to sa paranormal at maaaring nanghihingi ng tulong sa kanya? O ito ay debris lang na nagmukhang ulo na nakalutang? Although we don't really know what that thing is, but what he captured that day will remain a mystery. Parehas nung sa video ko, no? Creepy. The Mist. During a study time ng mag-ina, nire-record lang nila ang kanilang bonding moments kung saan tinuturuan nila Riza ang kanyang anak na magsulat ng mga Pinoy to, Pinoy. letra. Ang hindi nila alam, habang abala sila sa ginagawa nila, may namumuo na din palang kakaiba sa paligid nila. Yeah.
No, it's not okay. Look, is that ass? Twisted? Look like a building. Yeah. Uy, usok. Like a mountain. Yeah. Mga bata ngayon, Inglesero no? Look like a mountain and it's still trying on like a car mountain. At saka may accent. Yung mga accent ni Peppa Pig eh. Look like a mountain and it's still trying on like a car mountain. Sa likod nila Galing mag-English. Lahat ng mga bata ngayon, after nila mag-aral, BA na sila lahat. lang dalawa, bigla na lang lumabas ang malaking glow na parang usok. Ito ay nanatiling visible sa camera sa loob ng mahigit 5 segundo bago ito tuluyang nawala. Kahit na may nakatutok na ventilador sa kanila ay makikita mong pataas pa din ang galaw ng usok na to. Tama, ang galing. Dapat sana ay hinangin na papunta sa kanila. Ayon kay Larissa, nakipaglibing sila ng anak niya nung umaga bago mangyari to. May kinalaman nga kaya ito sa nangyari? Sa susunod naman na videong ito na ini-upload ni L. Guy Paints, halos may pagkakatulad din ang nangyari sa naunang video. Ay, usok na naman. Nay! Oy! Puta, nag-ihaw si Satanas, hayop. Nag-ihaw si Satanas, napunta sa portal, dito lumabas. Ay, gago, nasusunog na, Satanas! Nasunog yung inihaw, dumami yung apoy. Ito naman, out of nowhere, bigla na lang may makikita kang usok na tumagos sa dingding ng sala nila. Sa simula ay manipis pa ang usok pero hindi nagtagal. Ito ay kumapal ng kumapal na din. Nasunog eh. At one point, makikita mo pa nga ang pagkakabuo ng mukha ng isang babae at imahe ng bungo mula sa usok. Oo, Ayon sa poster, walang naninigarilyo at walang nagluluto nung oras na yan na maaaring maglikha ng ganyang kakapal na usok. Si Satanas nga nagluluto, nag-iihaw. Pero ang nakakagulat sa lahat, 1 linggo matapos na makunan ang video, namatay ang kamag-anak nilang may-ari ng bahay. Naging common factor sa 2 video na lumalabas ang ganitong usok na maaaring may kinalaman sa kamatayan. Ang unang video, lumabas ang usok matapos nilang makipaglibing at ang pangalawang video ay namatay naman ang isa nilang mahal sa buhay 1 linggo matapos ng nangyari. Kayo na ang humusga. Prank gone wrong. Prank gone wrong. Matapos mag-hangout ng mga magkakaibigan ay nagpasundo na sa ama niya ang isa sa kanila. Nakuha pa sa CCTV ang nakakatuwang ginawang prank ng ama niya sa mga bata sa ginawa nitong paggulat sa kanila. Natakot ang mga bata sa ginawa ng ama. Pero bukod sa ginawang pananakot ng ama, may mas nakakatakot pa palang pangyayari ang makukunan ng CCTV. Panoorin. Stop, you're a weirdo! What the heck? I'm very good at it. Nakita mo ba yun? Hindi ko nakita. Matapos nagulatin ng ama ang mga bata, tignan ang upper left screen ng camera view. Dito makikita mo ang paglabas ng dark entity with bright glowing eyes. Iniintay ng dark entity na may atakehin sa puso kasi nang gulat di ba? Akala no dark entity may maatakehin sa puso. Si kamatayan yun prank nga lang. Na-prank din si kamatayan. Nice. May kakaiba sa kilos nito at ang katakataka, it just suddenly appeared in that area and it ran in circle bago ito mawala. Bukod doon, kahit na nakaharap ang isa sa mga teenager sa mismong lugar kung saan nagpakita ang maitim na imahe, ay walang naging reaksyon to at tila hindi din niya nakita ang kakaibang figura. So, did this entity want to be in on that prank? That's why it decided to show itself that night?
Is this actually a ghost manifesting itself? And is this a real ghost caught on camera? Katulad ng dati mga Lumabas si kamatayan. Tapos prank lang, umuwi na ulit. ka-goosebumps. Ikaw na ang magpasya. Diba? Sabi niya kamatayan, makamatay to. Prank. Utang prank lang pala. Lumabas na. Ganun na prank si kamatayan. Magandang title yun na prank si kamatayan. Effective kaya yun. Na prank si kamatayan. Pero maganda sa thumbnail yun Pag-isipan ko, ha? Ayun, thank you sa panonood. Like, share, and comment lang kayo. At subscribe nyo. Bye-bye. I love you all. I came from the mud. There's dirt on my hands.